So good afternoon everyone. The first we will discuss is all about the materials needed for first aid training. So first is the strip of cloth 2, 3, and 4 wide by 36 or longer. So this strip of cloth is used to attach bandage, gauze, and other dressings to the skin around wounds. This adhesive tape used in first aid plays a key role in wound care. It helps in covering wounds, securing dressings, and ensuring patient comfort. So, if pag-injury ka, ang una mong ilalagay is katong gauze pad, then kaning adhesive tape, kani siya ang ipandikit sa gauze pad para sa injury mo. Then next is the 2 blankets or mats. Blankets prevents body heat loss and then use that same body heat to keep a person warm. So, essential po din siya sa first aid because nakakatulong siya to ensure patient keep warm and like for sa ibang sakuna, nakakatulong po din siya sa tag-init, sa tag-ulan, or sa taglamig. Then, like for example, na ay taong isa nalunod. So, kaning blanket is mautong ipakumot sa kanya para makaramdam siya ng warm or init. Then next is the triangular bandage. Triangular bandage is used an arm sling or as a pad to control a bleeding. It may also be used to support or immobilize an injury to a bone or a joint or as improvised padding over a painful injury. And this bandage is nakakatulong siya to cover a break skin ay nakakatulong din siya na makontrol ang mahinto ang bleed sa isang injury. And triangular bandage can use in different types of injury. For example, head injury, sprained ankle, bleeding wounds, and spleen. Importante rin na matuto tayo gumamit ng bandage na ito para kung mayroong possible na incidents ang mangyari is pwede siyang maagapan agad. Okay, so next is the 2 gauze pads, 3x3, adhesive compress, and bandage compress. So 2 gauze pads, it can be used for wound care, bleeding control, and also used as covering eye injuries. Ang 2 gauze pads is para to siya maka-absorb sa kanang mga blood or kanang mga fluids nga gikan sa mud. And also, para makontrol niya ang pag-bleeding. Ang adhesive compress is to provide secure and protective dressings. For example, like nasamad ka, butangan nimo siya, after nimo siyang mag-clean, butangan nimo siya o gauze pads, tapos i-follow na din nimo ang adhesive compress kay para ma-secure ang dressing. Tapos ang bandage compress is siya non-adhesive, which means it is designed to wrap around the wounds. One set of splints for extremities or fixation. So a splint is a medical device that stabilizes a part of your body and holds it in place. So healthcare providers use them to protect and support your body after an injury. Ang most common injuries like sprains, muscle strains, or some types of bone fracture or dislocations. So next is the 2 stretcher poles or 7 feet long each. Ang 2 stretcher poles nga 7 feet long each is ginagamit siya para makahimo ta og stretcher. So stretcher means siya kanang it is a device for safely transporting uninjured individuals. Materials needed for first aid training. Number 7, the unit first aid kit. Here's the example of the unit first aid kit. So, a unit first aid kit is a compact, organized kit containing essential medical supplies to treat minor injuries and provide initial care in emergencies. It is typically used in workplaces, military units, and other groups where quick access to first aid is necessary. A splint is a supportive device used to keep in place any suspected fracture in one's arm or leg.
Splints hold bones and joints in place so they can heal after a fracture, broken bone, injury, or surgery. Splints also can help with conditions that affect the joints, such as arthritis, which are weakness or paralysis of a muscle. The pole is a lightweight, high-strength emergency stretcher suitable for first aid response, industrial sites, and casualty rooms. It is made with a PVC-coated nylon cover that is heat sealed, making it resistant to blood, body fluids, and mildew, and easy to clean. Blanket is used to prevent heat loss and then use that same body heat to keep a person warm. And the other use for blankets is they can be placed on the ground to send a signal or message if stranded or lost, can help carry small items, and can create a sling, and so much more. So next is the basic equipment for first aid. So first is the spine board. Here's the example of spine board. A spine board, also known as a backboard. So it is a flat, steep board used to keep a person's spine straight when they have a suspected back or knee injury. It helps prevent further damage during transportation to a hospital. So the second basic equipment for first aid is the short board or Kendrick's extrication. So here's the example of the shortboard Kendrick's extrication device, or the KED. So a shortboard or Kendrick's extrication device is a tool used to stabilize a spine, neck, and head of a person who is settings such as in a car after an accident. It is used to safely extricate someone from a confined space without causing more injury. Having alcohol is usually ginagamit siya para cleansing sa mga tools. For example, mga tools sa first aid like kanang iyang mga kanang scissors, like mga inana muna siya halos sa ginagamit para cleansing sa mga tools. Use ang usahay mga sa ibang ginagamit para sa following cleansing. Next is betadine. Betadine na siya pang skin cleansing. Like example, mga samad na siya. Mga samad, mga small, mga gamay mga samad, like mga siya nagamit na cleansing. And next is cotton. Para example, ang betadine, cotton yung siya nagamit. Bago siya yung mga para cleansing nagamit. Cotton, betadine, ano siya nagamit para cleansing yung siya small. Like ang cotton balls, usually very common. Kaya naman siya sa mga first aid nga ginakaan na sa pang first aid kit. Nililid siya pwede mo walang cotton kay una ang very grabe ka importante. Hi everyone, tank depressor. Ang tank depressor is ingani siya ingana siya, ginagamit na siya sa baba para ma-check bitaw sa doktor o sa ilalom sa imong baba para makita og unsa bay naa didto or unsa bay naa sa imong baba nga naay kuan
na sakit or unsa ba. So pin light, ang example sa pin light is ingani oh. Mura na siya suga nga kanang i-check bitaw gyapon sa imong baba, kanang common nga makita bitaw na siya kay nasa dental ba na, dental clinic. Dira na mo makita nga i-check bitaw yung baba kung pa kanang sangit-ngit bitaw nga lugar or kuan nga dili makita sa suga, mo na igamito nila para makita gyud to sa imong baba. So sunod is gas pad. So gas pad is ingani siya, mura siya panapton bitaw nga nipis siya. Naraong example. Kani siya ginagamit ni siya sa kanang samad bitaw, kanang after siya mainluan ay mong samad mo ni ibutang, tapos ang igamito na pud ani is kanang mo siya scotch tip bitaw nga white nga para mapilit to sa imong kuan, kanang sa imong samad or sa imong gamay ra nga samad yun magasgas or unsa ba, mo nay gamit sa gas pad. Good day everyone. So the first one is the Band-Aid. Band-Aid or adhesive bandage is a common first aid item used to cover and protect minor wounds. Kanish ang Band-Aid siya guys kay kanang ina-use lang ni siya sa minor cuts o sa minor no wounds. Dili siya advisable sa mga dagko nga wounds. Dili po siya advisable sa mga naay mga sensitive skin kay naay possible na ma-irritate inyong skin pag butangan ninyo Band-Aid. Nakabantay mo sa kanang buslot-buslot niya dili. Ang use ani niya is para ang inyo ang samad is makaginhawa, dili siya mabuo. So the next one is the plaster. Naara ang plaster guys. Ang use of plaster kay often referred to as a bandage or adhesive dressing. It is a crucial component of any first aid kit. It plays a vital role in protecting minor wounds from contamination and promoting healing. So ginayuse ni siya sa mga sa minor bleeding kay para if butangan nimo imong samad na ay mga bleed nagagawas, iputangan mo ani pwede siya makatabang nga para mukuan ang dugo mo gamay ang dugo. Dayon promoting healing. Kung butangan pwede mo siya plaster na ako'y possible nga imong samad dali ra siya maulian. Ang ahad ni dapat dili gamiton sa mga sensitive skin Japon, sa mga kanang mga dagko ng mga samad, mga nagpong masama, dili po siya atay sa mga sila sa Band-Aid. The next one is the gloves. So asa ang ginayuse ang gloves? Ay, so what is glove? It is serving as a protective barrier to prevent the spread of infection and protect both the first aider and the injured person. So, the uses of the gloves in first aid is, the first one is maintaining hygiene. So, dapat man jud if mag-handle ka og mga patient sa nagkanang magkuan ka og mga samad, need jud ka naa kay protection na kay naay possible nga kanang naay sakit ang imong patient unya mag-transfer ang mga kuan by bodily fluid. Example sa bodily fluid kay ang saliva o ang blood na ko'y uban nga mga patient na kanang naay mga hepatitis, HIV. So para ma-protect ka as a first aider o ang imong patient, dapat ka mag-gloves. Ugid po siya sa sa hygiene since mag-handle ka og mga samad. So the second one, so the last one is the scissor. Nara scissor guys. Ang scissor, dila ko kayo siyang gamit pag magkuan ka sa first aid kit. Kay example, na kay mga
mga gamit nga nakasulod siya sa iya ang sudlanan nya kinahanglan pa nimo i-open nya if dili nimo ma-open dili mo pud siya pwede gamitan og kanang teeth kay grabe na dili unhygienic naman po kaya dili na siya pwede so kinahanglan nimo gamitan og scissors. That's all. Hi guys, and sumpera din na siya sa akong topic is sa suggested first aid kit contents, no, and ako lang i-explain kung sa mga uses nila ni guys para parahan ni sila bitaw. So this one is forceps. Forceps ni siya guys, no, kana siya sa inyong makita. And then forceps is a typical surgical instrument that looks like kuan siya guys, marami daw siya sa scissor and tong kabantay man ang tong or puller mo siya, puller style. So this one is a steel forceps. Ano siya na forceps guys is bina-sterilize na ni siya, dili ni siya disposable bitaw nga kuan na ito gani forceps. Duha mo guni sila ka klase, steel og ang disposable. Ano siya ang disposable na siya plastic ra ni siya guys. And then daghan og type ang forceps na itong curve na po ingani. So ang kani siya guys is kani siya kani ang iya bitang uses ani kay to remove bitaw sa mga small nga remove sa small na objectives like sa glass bitaw, like bubog sa glass kung masalugsugan mo or sa mga kahoy masalugsugan mo, muna siya ang ginagamit to avoid nga mas mulala mo grabe ang imong wound, no, kung madagma mo tapos na yung mga bato na nasuksok po din yung mga samad, pwede ni siya gamiton to remove ana. And then katong isa is katong curve bitaw guys kay para to siya sa mga bitaw sa mga things bitaw nga lubong na bitaw kayo sa mga panit, like lisod na siya kwaon sa gamit ani nga forceps. So ang curve mo to siya, ang purpose niya to kay para dito siya sa makuha bitaw to bitaw mga butang bitaw nga nalubong sa mga samad. Sa like for example is kanang mapusilan ka ng lubong bitaw kay nga bala, so mo to siya kinakasagaran ang ginagamit sa mga kuan sa mga doctor or nurse kay ang katuyang core mo to siyang purpose mo to siya mulubong nito mo clip atong kuan bala para makuha to siya. And then elastic roller bandage kani siya ang iya pong gamitan ni is gina-prevent niya kung bitaw kaning pagsamot bitaw nga pamamaga sa imo bitawng injuries. Like for example, matipalo ka, muna siya ang ginagamit sa ginagamit siya ginarulyuhan ang imo bitaw nga kuan, ginarap ang imong injuries like sa mga tipalo para dili siya mamaga, dili pud siya kaning sige katandog para malisin bitaw ang iyang kuan kaning sakit ba sa mga injuries. So kaning elastic roller bandage guys is kuan siya, it is made kuan lightweight cotton or crepe bitaw. So muna siya nagadepende po sa pressure nga need sa imong injuries kung sa kahubuta ang imong kuan na pagbutang aning elastic roller bandage. And then para gini siya sa mga athlete, kasagara athlete gid ang gawa ni guys gagamit ani kay kasagara sila magid na ang prone good sa mga kuan iba din sa mga injuries na sila jud. So muna siya ang iyang purpose o para siya ano siya. Ito ni kaning corrosive adhesive kaning dressing ni siya guys, no. Ginagamit ko din siya guys sa mga samad to cover bitaw to cover sa ilang samad nga walay makapenetrate nga hangin or moisture sa ilang wound para dili mas mulala, para dili ma-infection. Pero duha ni siya ka klase na ay semi kuan ani occlusive nga dressing katong
para makahungaw bitaw gyapon ang imong samad, pero gina-prevent gyapon niya ang mga moisture bitaw nga maato sa imong ngamot, no. And then pwede po ni siya sa kaning paso, pwede siya sa paso, pwede naman siya ibutang. And then ano siya yung purpose ani, para dili bitaw ma-irritate ang imong samad, dili siya ma-infection. So okay na siya. So, before na siya dressingan na imong samad, ahead na siya ibutang dayon ng kung ano yung purpose. Okay. And then wala na siya. So that's all sa mga topic. Ano siya ang pinakalasa, no? And I hope nga namoy natunan. Thank you.